Magandang araw sa inyo mga kapugi. Dahil nakagawa na tayo dito ng DIY mini oven sa itaas ng bundok, ay sinubukan namin ng aking asawa na magluto dito ng cassava cake. Ubi ko na balangoy na kung tawagin dito sa Bicol. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Dahil maganda ang resulta sa unang salang natin sa ginawa nating DIY mini oven dito sa itaas ng bundok, kaya naisipan ko dito kumuha ng laman ng kamuting kahoy. Ilang beses na rin kami kumuha dito ng laman dahil habang nag-aasikaso kami dito ng aming taniman ay ito ang lagi naming niluluto kapag gumagawa kami ng merienda dito. Pero kukuha lang tayo dito ng sakto lang sa ating kailangan para masubukan na magluto ng cassava cake dito sa ating ginawang DIY mini oven. Hindi kasama yung aking biyanan dito mga kapugi dahil abala lagi yun ngayon sa pagkakanggot ng niyog dito sa itaas ng bundok, at kasama ko lang pala ngayon dito yung aking asawa dahil sana tuwa siya doon sa ating niluto na karaan, kaya kagad niya naman ako dito sinamahan para makita niya itong ating bagong lutuan dito sa ating kubo. Siya ngayon ang umahawak dito ng kamera habang kumukuha ako dito ng laman ng kamuting kahoy. Minsan lang siya dito umakyat ng bundok dahil sa nakakapagod talaga dito ang pag-akyat baba, lalo pa kapag maulan ay madulas dito yung mga daan. Kaya minsan kapag nakikita nyo sa aking mga vlog ay lagi nyo kami nakikita ng biyanan na magkasama, at kung minsan ay ako lang din mag-isa, kaya kapag nagsusulo ako dito minsan ay maraming pumapasok sa aking isipan. Minsan nga ay nagsasalita ako dito mag-isa at tumatawa pa. Pero joke lang yun mga kapugi, baka maniniwala na naman kayo. Sa hindi makagets ay bigyan nyo na lang ako ng foil. Pero mag-move on na tayo sa topic na yun mga kapugi. Marami na akong mga natanggap ng negative na comment simula pa nung nag-uumpisa pa lang ako sa pagbablog, kaya sinasanay ko na lang ang sarili ko na huwag magpa-apekto dahil kung dibdibin mo ito, ikaw din ang talo. Kaya sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Dahil kulang yung kamuting kahoy na nakuha natin nung una, ay nagdagdag pa ako dito sa pangalawa. Habang nagkakayo dito ang aking asawa ng laman ng kamuting kahoy, ay inaalisan ko na ng abo itong ating DIY mini oven. Nagsimula na din ako dito magatong gamit itong kahoy para habang naghahanda tayo dito ng maisasalang ay dapat na mainitan na itong ating ginagatungan, at para magkaroon na rin ito ng baga. Pagkatapos naman itong kinayudan, agad naman itong pinigaan para maalis yung sabaw dito sa laman. Ginamitan lang ito ng malinis na tela. Pagkatapos ay inilipat dito sa isang lagayan para malagyan na ng mga sangkap sa paggawa natin ng cassava cake. Nagtunaw na rin ako dito ng margarine at ipinatong ko lang dito ng saglit sa taas ng ating mini oven, at ibinos natin dito sa kinayod nating kamuting kahoy. Tinatansya-tansya lang muna namin ang paglalagay ng mga sangkap. May kulang pa nga ang paglagay natin dito mga kapugi dahil nakalimutan namin dito maglagay ng gata, kaya dinamihan na lang namin ito ng gatas at binuhos na rin ulit yung natirang margarine at hinalo-halo lang ito ng lubusan. Pagkatapos ay kaagad ko naman itong tinikman para malaman kung sakto na ang pagkakatimpla, at nung okay na itong lasa ay naganda na kami dito ng lagayan at may foil na naman tayo dito nilapatan. Pero ngayon ay sinabayan natin ito ng daon ng saging mga kapugi at nilagyan ng kaunting margarine ang ilalim. Pagkatapos ay ipinatong na dito yung ating isasalang na ginayod ng kamuting kahoy. At habang nag-aantay na mawala na itong apoy ay tamang kwento lang ako dito sa aking asawa habang siya ay may ginagawa. Pagkatapos ay tinakpan ko naman kaagad ito ng daon ng saging. Inayos lang itong ating ginagatungan para mailagay na itong lulutuin natin cassava cake. Tinakpan ko lang kaagad itong ating DIY mini oven. Habang inaantay itong maluto ay pinuntahan ko na muna dito itong tanim nating upo. Gumagapang na kasi itong mga kapugi. Inaalisan ko lang ng mga damo sa bawat gilid nito para kung yumabong man ay hindi ito matatabunan. Ito lang kasi yung tanim ko medyo nakasurvive sa ulan, at habang yung aking asawa ay nagpapahinga doon sa loob ng ating kubo, at sa oras na ito ay unti-unti nang bumubuhos ang ulan, kaya dali-dali na ako nagsilong dito sa aming kubo. Pagkalipas ng 30 minuto ay kagad ko naman itong binuksan. Inalis ko muna itong ating nilutong cassava cake para dagdagan ito ng uling, at tinignan na din kung malapit na itong maluto. Pero syempre ay medyo alanganin pa ito, kaya binalik na ulit natin ito sa pagkakasalang para maluto na ito ng lubusan. At pagkalipas ng isang oras na pag-aantay ay naluto na rin sa wakas itong ating ginawang cassava cake o biko na balangoy kung tawagan dito sa Bicol, at kinuha ko na kagad ito at ipinasok sa ating kubo. Nilagyan na rin ng kaunting cheese sa itaas para may pan-toppings. Dahil sa ating ginawang DIY mini oven dito sa itaas ng bundok ay nakapagluto tayo dito ng masarap na pang-merienda. Ang bawat bagay sa paligid nating mga kapugi ay pwede nating mapapakinabangan. Nakadepende na lang sa atin kung paano mo ito gawan ang paraan. Walang imposible sa taong madiskarte. Ika nga may kasabihan, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan, at pag nahirapan ka, bahala ka dyan. So paano mga kapugi, hanggang dito na lang muna tayo. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.
Shoutout nga pala kay Jason Opaldalerio, watching from Laguna. Kay Tito watching from Saudi Arabia. Kay Maricho Libradilla Villaseñor, watching from Antipolo City, Rizal. Kay Jolo Dizon. Kay Rod Meron, watching from Romblon. Kay Garcis Ares, watching from Nueva Ecija. Kay Aliw Alas, watching from Israel. Kay Dongdong, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Kay Jos Mateo Castro, watching from Doha, Qatar. Kay Gans Alvarez, watching from Surigao del Sur. Kay Pedro A. Javier Jr. at kay Nelben Arboneda. At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.